Ano po ang inaasahan ninyo na sasabihin ng Pangulo, mga kabarangay? Tiyak, napakarami po sa atin. Hahabol man o nakaupo ang gusto na dapat kasama o sana maisama sa usapin. Ito pong BSKE, hindi po ba? At siyempre po ang aking taus-pusong paanyaya sa lahat po na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Mga kabarangay, mag-subscribe naman po kayo at pakiclick po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Pero bago po sa content ko, mga kabarangay, ay nais ko lamang po na ipakita ito. Yan po ay Supreme Court ruling tungkol po sa pagkakadeklara na unconstitutional po ng article of impeachment ni Vice President Sara. Diyan po, mga kabarangay, ay malinaw po na sinasabi ng Korte Suprema na ang Supreme Court ruling po ay executory. Hindi po pwede itong pagtawanan. Hindi po pwede itong sabihin ng Senado at ng Kongreso na illegal. At hindi po nila ito pwedeng labagin dahil may kalalagyan po sila. So, mga kabarangay, yan po ba na sinasabing yan ng Korte Suprema ay para lamang sa desisyon niya sa article of impeachment ni Sara? Mga kabarangay, kaya po kung napapansin ninyo, lalo-lalo na po sa mga komento ko sa mga basher at haters ko po na nagsasabi na bakit ko nasabi na 101% tuloy ang halalan. Ang lagi ko pong sinasagot, nakikita naman niyo sa komento ko, Supreme Court ruling. Puro po yan, lagi. Supreme Court ruling. Sa aking pong mga content, ano po ang aking sinasabi? Ano ang aking basihan na ako po ay nagsasabi na 101% tuloy ang halalan? Ano ang ginagamit kong batas? Ano ang sinasabi kong facts o ebidensya? Supreme Court ruling. Yes po, dahil ang Korte Suprema po ang kahuli-hulihan o last resort. Siyempre po, yan na po ang pinakamataas, kataas-taasang hukuman. Pwede pong sabihin ng Korte Suprema na kung ano man ang ginawa ng batas ng Senado at ng Kongreso, sila po ang nagsasabi na unconstitutional kung ito nga po ay unconstitutional. Tama man sila o mali. Pag sinabing unconstitutional, unconstitutional yan. Pero hindi po kaya o pwedeng gawin, sabihin ng Kongreso, ng Senado, yung hatol ng Korte Suprema na unconstitutional. Yan po ang katotohanan, mga kabarangay. Although co-equal po sila pagdating sa batas. Pero mas siyempre, Korte Suprema nga kataas-taasang hukuman. Kaya yung nagsasabi ngayon, ito sasabihin ko na, dahil sa nangyaring ito, baka luminaw na unconstitutional yung 2 years na pag-upo nila. Yung iba kasi alam naman na 2 years lang sila Yung mga nagsasabi lang na unconstitutional, yan lang ang sinasabihan ko nito. Ayan. Sige nga, ulitin niyo sabihin na unconstitutional yung 2 years ninyo. Korte Suprema ang nagtakda niyan. Baka hindi mo alam o hindi po ninyo alam. Mga kabarangay, may paglalagyan pala ang sino bang hindi tatalima sa desisyon o utos ng Korte Suprema. Supreme Court ruling. Maya-maya lamang po malalaman na natin sana nga kasama nga sa pag-uusapan kung ano po ang desisyon o mangyayari talaga dito sa BSKE. Ano po? At sa lahat po ng mga nasasaktan sa mga sinasabi ko, ay nasa inyo kasi yan. Dahil hindi na makatarungan yung iba, yung mga kung nababasa po ninyo, masasakit po. Personal na po kasing masyado yung mga komento, wala na po doon sa topic. Yung iba naman po na kahit po masakit yung komento, basta nandyan at related sa topic po, wala pong problema. Yung iba po, pati physical nating itsura sinasama. So ibig ko po sabihin, kung yan po ay mga nanunungkulan, kung yan po ay may posisyon sa barangay, hindi na po sila dapat na maupo. Dahil napakarami po ng mga barangay na nasisira dahil sa iilan lamang Parang sa tiglis ng kamatis, mga kabarangay.
Kapag sira daw yung isa, dalawa, tatlo, tinatanggal na yan, tinatapon para hindi na po sila makahawa. Sa totoo lamang po, mga kabarangay, kung sakasakali po na matuloy na o talagang tuloy-tuloy na ito, yes po, tuloy na po ito, hindi ko naman sinasabi na lahat ng nakaupo ay mapapalitan. Hindi po. Narinig naman ninyo, nakita, napanood sa aking content, yung mga nagpapatulog po sa atin, kung sila ay habol, yung tips ko, kung hahabol ka, ganito ang gawin mo. Hindi ba't sinabi ko na tingnan mo muna yung kapitan mo, ng mga barangay kagawad. Baka mahal na mahal yan ng mga kabarangay mo. Baka may nagawang mabuti yan. Mag-isip-sip ka. Maaring humabol ka na lamang ng kagawad kung ang kapitan mo ay matino. Hindi po ba ganyan yung sinasabi ko? At kung ang kapitan mo ay kapit toko, walang ginawa, laban. Ganyan po ang sinasabi ko, mga kabarangay. Hindi lamang ako nakapabor doon sa mga aspirant. Lahat po ng mga gustong humabol, nakaupo man, or baguhan pa lang, or talunan. Ang nais ko lamang po ay makapag-produce at sana po ay makapili ang bawat barangay. Almost 14,000 barangay sa buong mundo, ay buong Pilipinas, sorry po, sa buong Pilipinas. Sana po ay makapaglulok tayo ng kapitan, kagawad, SK na talagang maglilingkod po ng tapat, mga kabarangay. Yan lamang po ang aking dalangin. Hindi ko po kayo kinakalaban. Ang kinakalaban ko lang ay yung mga kapit ko po na wala namang ginawa, pero kung makapag-komento, akala mo kung sino. Mabalikan ko lamang po ng konti. Ano po, ito po yan. Yung pinos ko na yan po. Yan po ay ang pagkakadeklara po na unconstitutional nga ng article of impeachment ni Vice Sara. Ako po, hindi ako wala po akong pinapanigay sa mga yan. Pero nasa korte na po yan. At yan nga po ang desisyon ng Korte Suprema. At sinasabi naman po ng Korte Suprema na hindi naman nila inaabsuelto itong si Vice President Sara. Ano po? May nilabag lang na proseso. Labag lang sa proseso yung ginawa po ng Congress. Kaya po na-declare yan unconstitutional. Pwede naman pong ulitin yan pwede naman pong baguhin yan or pwedeng gawing ituloy yan. Sabi nga sa February. Pero hindi ko po porte yan at hindi ko natatalakayin. Ginawa ko lamang pong halimbawa yan, mga kabarangay. Yes po, parang halimbawa lamang yan, mga kabarangay. Parang halimbawa ko lamang po dito po sa Supreme Court ruling ng Korte Suprema na idineklara na unconstitutional po yung pagpo-postpone ng halalan noong December 2022 na naganap nga noong October 2023. Idineklara nga po ng Korte Suprema yan na unconstitutional. Kaya nga po sila ay nagtakda ng halalan from 2022 to 2025. Ibig sabihin po, yung tinatahak na batas na legal ay 3 years lang. Kaya po na-consume na ng mga naupo itong 1 taon dahil sa pagkakapospone nito at unconstitutional nga. Kaya po 2022, 2023, 2024, 2025. Kaya po 2025 po itinakda ang halalan na nagresulta nga po ng 2 taon na lamang na pagkakaupo ng mga nanalo noong 2023. So sana po malinaw po sa lahat. At sana magbubuon na nga po tayo. Maya-maya ilang oras na lamang po ay magkakaalaman na sa katotohanan. Baka yan po ang isang dahilan, mga kabarangay, kaya talagang nahihirapan po ang ating Pangulo at ang kanyang mga advisors na magdesisyon agad dahil nga po may Supreme Court ruling. Siyempre po ako po ay taos puso na nagpapasalamat po sa lahat po ng nagtitiwala sa akin, sa lahat po ng mga naniniwala po sa aking mga sinasabi. Lalong-lalo na po sa mga malalayong barangay na naaabot po ng aking mga content. Maraming salamat po. Nakakataba po ng puso yung inyong mga komento. At lalong-lalo na po yung mga nagtitext ng personal sa akin, yung mga tumatawag po sa akin. Kapag may time naman po ay sinasagot ko naman po lahat.
Dahil may trabaho din po ako, kaya nga po Sabado at Linggo lang po yung pwede po natin silang entertain. At napakarami po ng mga tumatawag, mga kabarangay. Ibig pong sabihin ay talagang tama at totoo naman yung aking mga sinasabi. So, hindi ko po ma-expect, hindi ko po ine-expect na ganito po pala karami yung mga naniniwala sa akin. Kaya po lalong lumalakas yung aking loob dahil po sa inyo. Kasi dati po, out of 100, 98 po yung buzzer. Dalawa lang yung may nagsasabi ng pabor po sa akin. Pero ngayon po ay nagbaligtad na. Halos 99% po ng mga komento ngayon ay pabor po sa mga sinasabi ko. So lalo pong lumakas ang loob po ni Coiners Ring para gumawa po ng mga content. At muli po, yes po, darating na po yung araw na iko-content na natin yung kadugtong po ng tips natin kung tayo po ay hahabol. Mga political strategies na ating gagawin. Yan po ay para sa mga nakaupo na gustong gamitin ito at mga aspirant siyempre po. Hindi naman po ito particular sa isang team lamang o isang kandidato lamang. Let's say ng mga nakaupo. Hindi po. Sabi ko nga po, ako po ay pabor sa lahat ng nakaupo. Ako po ay kasangga ng mga nakaupo po na nagsilbi ng maayos at tapat. Doon lamang po sa walang ginawa tayo against. Ganun din po sa mga aspirant na siyempre kung wala naman gagawin, hindi naman po tayo magpapabor dyan. Pabor pa rin po tayo talaga doon po sa talagang magsisilbi po ng maayos at tapat. Coiners Ring.